Ito na nga guys, so prepare na kaming umalis ngayong umaga, tsaka suot na namin yung mga nabili namin nung night market guys. Sino mo naman yung sinuot ni Kuya Kian, tapos ako yung Nike, at saka si Nanay yung The North Face, at saka yung baklita naman, Uniqlo naman yung nabili niya. Yun yung pinakamahal, ano naman itong baklang to. Buti na lang na ibayad ko muna yung laman ng coin purse ko bago ito malaglag sa van. Diyos ko, naluluko talaga ako, di ako makamove on doon sa coin purse ko guys. Pero anyways, let's move on. So dito, nag-check na naman ako ng mga rooms, baka kasi may nakalimutan. Alam niyo yung mga syunga-syunga dyan. Ay, naku talaga. So, i-check ko muna kung baka meron mga nakaligta ang mga gamit dito. Diyos ko, hirap pa namang bumalik dito sa Baguio. Baka after 10 years na naman kami makabalik. Yung first ko kasing nagbagyo ako, umakyat kami doon sa Mount Ulap. Tapos, pag uwi namin, dumaan kami dyan sa Burnham Park. Yung malakas-lakas pa yung tuhod ko nun guys, mga siguro 28 years old ako, tapos ngayon 29 pa lang. Dito na ngayon kami sa van guys. Ang ganda ng van nila guys, parang artista van, like bagay to sa akin kasi artista ako, diba? Mala James Reeves na katawan. So, bago kami umalis, dinaanan muna namin yung apat na joiner namin para makumpleto yung 14 seat. Nagaano yung mga pamangking ko kasi parang umuusok daw yung bibig nila. Just kaday. First na pinuntahan namin guys, itong The Bell Church. Parang Chinese temple, ganon. Hindi na kasi kami umakyat doon sa taas. Yung mga bata na lang tsaka si tatay, sila yung umakyat doon sa taas. At meron palang malaking bell. Nagulat ako guys, pina-check ko dito ni Andrex. Just, ang dami palang tilapia guys. Pwede nating ihawin guys. Anuhin natin, bingwitin natin, tapos kainin natin. Pero, ewan ko kung kinakain nila yun. Ang lalaki guys. Walang etchos. Dito na naman ang mga mangmang talaga sa earth. Just kaday. Tingnan nyo, ang lalaki nila guys. Para silang mga isda. Parang magwi-wish ka sa mga isda tapos matutupad. Ayan tingnan mo yung mga pamangkin ko. Nanghingi sila sa akin ng 3 tagpipiso, tapos nag-wish daw sila. Pero si Andrex, tingnan mo, binatutuloy yung mga isda. Diyos ko. Sa dito guys, ini-explore na lang namin yung lugar. Si Nanay, doon lang siya sa may mainit na part. Kasi nga, ayaw na nang umakyat doon sa taas. Kasi napakalamig talaga dahil ng temperatura. November pa to guys, ha? How much more kung sa February daw? Kasi yun daw yung pinakamalamig na temperatura dito sa Baguio. Diyos ko dahil. Ang mga riyuma dahil, sa mga lahig, may mga riyuma dyan sa laga si Nanay. Kaya si Nanay, doon lang siya sa may naarawan kasi nilalamig na talaga siya, yung tuhod niya na naman ay umaatake. At ito yung itsura doon sa taas guys, hindi na video ng pamangkin ko. Diyos ko, tapos ito yung buntis at saka yung baklita nagpapaaraw. At dumaan kami dito sa tinatawag na colorful boarding houses. Ito pala daw ay tinatawag na Colors of Stobosa dito sa La Trinidad, Benguet. Just so the next na pinuntahan namin guys ay ito na ang napakasikat na strawberry farm dito sa Baguio, diba? Hindi kami magpapahuli. Tapos pagdating namin guys, ang daming mga nagtitinda ng sorbetes na nagpapa-free taste. So yung mga pamangking ko, hindi magkaugaga kung saan sila mag-free taste kasi kusa ka bibigyan ng mga tendero. So salamat sa inyo guys, kahit isa lang yung nabilhan namin. After namin mag-picture guys, dito naman kami papasok doon sa strawberry picking. Yung lettuce na yun guys, walaan nyo kung magkano yan guys. Nalula talaga ako, na-stress ako dahil kasi 50 pesos lang yun guys, no? At saka nauto ako ng mga pamangkin ko. Tingnan nyo guys, uutuin talaga ako ni Andrex, ang titang syunga-syunga. Good Andrex is not easy for the Chinese alive. Bawal ba?
Kuya kay makarang. Tingnan nyo guys, muntik ko nang biglang isubo talaga yung buong ice cream ko dahil sabi ng pamangkin ko bawal daw pumasok pag may foods and drinks. Ang tita talaga, ang syunga-syunga talaga, nakaka-stress. So guys, andito na kami sa loob. So ang setup pala dito, may mga may-ari yata itong mga, di ba may mga fence sila, tapos may mga may-ari yan. So, kung magpipik ka ng mga strawberries, antayin mo na mag-open sila ng gate. Tapos, tatanong ka kung magkano yung bayad. Diba, ganon. Tapos, hindi na kami pumunta doon sa may mga, lettuce kasi nga, ang init. Pero malamig pa rin, diba? Hindi ko maintindihan kung ano yung nangyayari sa mundong ito. Hindi na naman sumama si nanay, kaya sinamahan siya ni tatay kasi naghanap sila ng CR at saka naghanap sila ng mga upuan. Diyos ko talaga to si nanay, napaka-KJ. Pero itong mga pamangkin ko, mga PJ talaga, mana sa lola nila. Bye guys!